dear beloved, Boss Mike, Cervera. Protesta para kay Sara Duterte, tuloy-tuloy na mga kababayan. Wala na tong hintuan. Pasok! Nagpaplano para humagkasan ng panibagong protesta o kilos protesta para ho dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Makiupdate po tayo sa linya ni Bongbong Grand Hilario. Narinig ninyo mga kababayan? Protesta ito para sa impeachment ni Sara Duterte. Kaya nga mga kababayan, itong impeachment na to, abay tuloy-tuloy na yan. Hindi na yan mapipigilan. Nakikitain nyo yung mukha niyan? Yung mukha ni Sara Duterte na yan? Niretoke yan? Oo. Kaya biglang nagkaganyan. Oo. Diba? Nakita nyo naman eh. Inang-ina talaga sila. Sobrang inang-ina nila. Oo. Ito na. Vice President Sara Duterte. Kung protesta o kilos protesta para ho dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya mga kababayan maliwanag. Ang rally po ay para sa protesta, impeachment kay Sara Duterte. Update po tayo sa linya ni Bongbong Grand Hilario. Nakahanda na ang ilang grupo ng mga relihiyoso sa ikakasang kilos protesta ngayong Biyernes upang patalsikin ang ikalawang Pangulo ng Bansa. Yan na! Yan na mga kababayan! Oo, nininilbius na si Sara. Malamang, ako Sara, wag naman Wag naman Sara, wag mo sasaktan ang sarili mo. Ikaw pa naman medyo may may pagkasira ng ulo. Payo ko lang Huwag mong sasaktan, huwag mong gagawin niya. Huwag mong gagawin, saktan mo sarili mo. Malulungkot na yung mga DDS niyan. Pag sinaktan mo sarili mo, yung mga vlogger mo mawawalan na ng mga donasyon niyan. Diba? Malaking kawalan sa kanila yan. Yung mga vlogger na kumikita sa mga donasyon galing sa OFW. Aba, protektahan nyo si Sara. Pag yan ay tinopak, sinaktan ang sarili niyan, lagot kayo. Lagot kayo! Eto na mga kababayan. Ano sabi? Nakahanda na ang ilang grupo ng mga relihiyoso sa ikakasang kilos protesta ngayong Biyernes upang patalsikin ang ikalawang Pangulo ng Bansa na si Sara Duterte. Nako! Nakatalsikin na talaga mga kababayan. Kala nyo Kala nyo matatakot kami sa nyo? Kala nyo matatakot kami sa rally nyong kakante lang kayo? Ipansisindak nyo yung hindi naman para sa inyong rally ng Iglesia ni Cristo? Hindi sa inyo yun! Ginagamit nyo lang panakot yun! Eto ngayon, magsasama-sama na yung mga yung mga madre, pare, nandoon sa EDSA. Kaibahan ngayon. Kung noon mga kababayan, nagrarally ang mga taong bayan, nagpi-people power para patalsikin ng Pangulo. Ngayon, iba na. Ang Vice Presidente na ngayon ang pinapatalsik. Palastik! Grabe, no? Grabe nangyayari sa mundo. Mga kababayan? Naapekto na rin ba ang politika sa climate change? Pati ba sa politika may climate change? Walastik! Paano to? Tuloy. Paano? Bakit? Ulitin. Gusto ko marinig yung ganda Dito sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Makiupdate po tayo sa linya ni Bongbong Grand Hilario. Pupunta tayo mga kababayan Pupunta tayo sa 31. Friday po yan. Ano po? Pupunta po tayo. Kita-kita po tayo Oo. Kita-kita po tayo. Tuloy. Ano na yun ate? Kuya.
Nakahanda na ang ilang grupo ng mga relihiyoso sa ikakasang kilos protesta. Nakahanda na yung grupo ng religious group. Ay, liliwanagin ko lang, hindi to pantapat sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. Nililiwanag ko lang ha. Oo. Nililiwanag ko lang. Dahil ang Iglesia ni Cristo, hindi naman tahasang sumusuporta kay Sara Duterte. Hindi naman nila sinabi yun. Di po ba? Sabi nga nila yung gagawin po naming rally, bilang pagsuporta sa sinambit ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po ito'y panawagan ng kung ano. Yan maliwanag. Ngayon, etong mga religious group kasama na Katoliko, mananawagan ng rally ng pagkakaisa nating mga Pilipino para, kung nung araw, pinapatalsik ang presidente para ipalit ang vice-presidente, baliktad mga kababayan, ang vice-presidente sa kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas, pampolitika, vice-presidente ngayon, ang pini-people power. Malupit. Tuloy. Ngayong Biyernes upang patalsikin ang ikalawang Pangulo ng Bansa na si Sara Duterte. Yan na, Sara, patatalsikin ka na. Agtigargar, takarat mo. Agtigargar siguro karra na yan. Siguro kung kananon yari, mga kababayan. First time in history. Oo, paring Gert. First time in history. Nako! Binubuo ito ng koalisyon ng Clergy and Citizens for Good Governance na inaasang dadaluhan ng mga grupo mula sa iba't ibang mga relihiyon kasama ilang pang mga organizations at sectoral groups. Nako! Eto ngayon mga kababayan, nakikita niyo si Shelo Magno. Binabanatan yan ngayon ng mga DDS. Bakit daw nandyan sa grupo para patalsikin si Sara? Kasi nga mga kababayan, nag-rally si Shelo Magno. Diba? Kasama pa yung isang gunggong. Nag-rally sila, Dahil saan mga kababayan? Yung nirarally na nila noon, meron silang nirarally noon Doon tungkol sa PhilHealth, diba? Nabokya na naman sila sa PhilHealth. Ano nangyari sa PhilHealth? Diba walang nangyari? Tiklop! Eto na mga kababayan. Ano nangyari kay Shelo Magno? Bumaliktad na. Wala na mga kababayan. Bumaliktad na. Yung inaasahan nila, kakampi na natin si Shelo Magno. Dahil si Shelo Magno, dating kawani ni Digong. Ngayon mga kababayan nandun, nananawagan na patalsikin na si Sara. Ay, naku, ano ginagawa mo dyan? Hindi pa umubra yung propaganda niyong PhilHealth? Napahiya kayo. Napahiya sila, Napahiya sila sa issue ng PhilHealth. Kaya eto, di natin kaya. Fake news tayo. Balik na lang tayo kay Pangulo. Wala, mahina. Ang hihina talaga mga DDS. Wala na. Eto tingnan nyo, mga kababayan Nakahanda na ang ilang grupo ng mga relihiyoso sa ikakasang kilos protesta ngayong Biyernes upang patalsikin ang ikalawang Pangulo ng Bansa na si Sara Duterte. Upang patalsikin, si Sara Duterte. Ang tanong, bakit nandito si Shelo Magno? Binubuo ito ng koalisyon ng Clergy and Citizens for Good Governance na inaasang dadaluhan ng mga grupo mula sa iba't ibang mga relihiyon kasama ilang pang mga organizations at sectoral groups. Ayan, tinutok pa sa mukha niya! Kita niyo, Iba't ibang mga relihiyon. Katoliko. Protestante. Baka yan, mga kasama, mga born again siguro, Hindi ko sigurado kasi marami. Mga Baptist, Nako,
mga kababayan. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Ito dahil kanya-kanya naman, wala naman pondo. Kung sino lang yung gustong pumunta. Kung gusto nyo pumunta sa rally na yan, mga kababayan, malaya naman ho kayo. Opo, malaya ho kayo. Ha? At saka, kapag kaganyan ng mga kababayan, hayaan natin sila. Diba? Hayaan natin sila. Chelo Magno, nandun sisigaw na rin na, impeach Sara! Bumaba ka na sa pwesto! Hindi namin kaya si Pangulong Bongbong. Na fake news kami sa propaganda sa PhilHealth. Mag-like na kayo. Sabi ni Etilin Solis, mga kababayan, 1.1 lang. Magda2,000 na tayo. Mag-like naman kayo. Wag niyo ipagkait yan, Kung saan, ibinahagi ni Father Robert Reyes, convener ng Clergy for Good Governance, na ang naturang rally ay isasagawa sa Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace, o mas kilala bilang EDSA Shrine, dito sa bahagi ng Ortigas Avenue, lungsod ng Quezon. Yan! Okay na mga kababayan, sa gagawin sa EDSA Shrine. So sa EDSA Shrine, mukhang babalik na naman sa alaala ko yung dumadalo ko ng rally noon. Alam nyo, minor de edad pa lang ako, nakikipag-rally na ako. Ewan ko, nasa puso ko, pagiging makabayan ko. Kasi mga kababayan, talagang pusa akong pumupunta sa mga yan. Ewan ko ba, bakit ho ako nahihilig sa mga ganyan? Pag sama-sama, wala hong bayad yan. Walang bayad. Makikita nyo talaga yung dagsa ng mga tao. Tapos sa kalsada na dadaanan nyo, may libreng tubig, pagkain. Kita nyo, ganun ang people power. Hindi yung mayroong magdadala ng truck na donasyon. At supply para manatili kayo dyan. Kahit tatatlo na kayong natira. Biruin mo, tatatlo na lang silang natira. Nandoon pa rin sila sa EDSA Shrine. Kulang na lang mag-jack and poy sila. O baka nagkakarakrus na lang. No, nagkakarakrus na lang sila. Kung sino pinakamarami ang naging kulimbat sa donasyon nila. Di ba? Yan na. Mga kababayan, iba na. So ngayon, mga kababayan, alam nyo na, kita-kita po tayo. Sa January 31. Sa EDSA Shrine, mga kababayan. Diyan po tayo magkita-kita. Sana'y makadaupang palad ko po kayo. At, ayun na nga, mga kababayan, inabot na tayo ng oras. Edi, kita po tayo uli bukas. At ako po, sabi ko nga sa inyo, ako po ay busy tao. Pagod ako sa trabaho, pinipilit ko lang talaga na makasama kayo gabi-gabi, tuwing umaga, nang sa ganun tuloy-tuloy yung ating content dito. Kaya maraming salamat po talaga sa mga suporta ninyo. Siguro kung wala kayo, hindi na ako magbablog. Diba? Kasi ang boring naman nung magbablog ka, tapos tatatlo lang yung nanonood sa'yo. Parang yung mga kababayan, yung mga ibang vlogger dyan, na walang ginawa kundi puro away lang ang alam, hindi ho gano'n ang klase ng pagbablog na gusto ng tao. Ang kailangan, masaya sila, number 1. Naaaliw sila, number 2. At kailangan kahit papano, nakakapulot sila ng magandang opinyon, ng magandang pananaw, at payo sa vlogger na pinapanood nila. Ganon. Tanong ko, ano ba natutunan sa inyo? At kailangan awayin ninyo yung ibang mga vlogger na hindi naman kayo inaano. Dito ba? Yun po yun. So mga kababayan, ako po ang inyong lingkod. Maraming salamat po at shout out po sa inyong lahat. Kita-kita po tayong muli. Our beloved Boss Mike Cervera.